So what's up guys? Long time no vlog kasi alam nyo naman nagka-baby. So syempre quality time tayo kay baby. So less tayo ngayon sa Carmid, less sa tambay. Pero tumatambay pa rin tayo, pero kumbaga hindi na siya katulad dati na halos weekly na sa tambayan ako. Kasama ko mga tropa, kasama ko si wife. Ngayon minsan di na nakakasama si wife kasi inaalagaan si baby. Yun lang maganda sa wife ko. Hindi ako kaya kayo guys, kung may partner kayo, be honest. Kasi kung magiging honest kayo sa partner nyo, talagang susuportahan kayo. Basta susuklian nyo rin syempre pag sila naman pagbibigyan nyo rin na tatambay with friends. Ngayon nga ako na baligtad na ako na yung sumusuko sa tambay. Nagtataka siya bakit umuwi na agad ako. So anyway, back to the topic sa Hilux. So na-miss ko wag-vlog kasi dati sunod-sunod, ngayon ilang months bago ako nakapag-vlog. So ano bang mga nabago? Nagkabit ako ng fender mirror, nagkabit tayo ng front mount intercooler, nagpa-dyno tayo, nagpatono kay Sir Leo ng Speedworks. So ayun, explain natin yung fender mirror. Nung una akala ko talaga cosmetic wise lang yan, kumbaga parang walang tulong. Grabe nung kinabit, ayaw i-drive ng wife ko to kasi ang daming blind spot para sa kanya. Nung nakabit yung fender mirror, kitang-kita mo yung side ng yun nga, kaya fender mirror, fender, tapos yung front, kita mo rin yung baba. Mamaya papakita ko sa inyo yung view pag nakapark na tayo. Tapos pag nagpakabit kayo ng fender mirror pala guys, hanap kayo ng talagang nag-i-install kasi pag wala siyang plate, aalog siya. So ako talaga nag-research ako kung sino yung may plate na marunong magbutas. Kasi guys, dalawa option mo pag nagpakabit ka ng fender mirror. Bibili ka ng fender, paparepaint mo yung fender, kasi yun may slot talaga siya for fender mirror. Or yung other way around, papabutasan mo yung current fender mo. Kaso kailangan magaling yung magbubutas sa kasanay. Kasi kung hindi, magkamali na installation, mali ang butas, mali yung sukat, mali yung aalog, sabi nung ibang nakapag-install ng hindi sanay yung mga nag-install. So kung magpapakabit yung fender mirror, hanap muna kayo na mag-i-install na marunong. Saka may plate o bracket. Kasi pag binili mo siya, wala siyang kasamang screw, walang kasamang bracket. Custom talaga yung bracket. Since nga kasi sa Japan, may fender talaga na specifically for fender mirror. So ayun, ang next natin, nung nagpasko, wala maragalo wife ko, sabi ko sige, front mount intercooler na lang. Nag-BRD tayo kasi doon pa gusto ko na magkabit ng BRD. Nung sa MUX build natin, hindi na ako nakapagkabit kasi nabenta na rin siya. So bumili ako kay Papi KD, Tommy, ng tropa natin from JDM Underground, ng BRD na intake set. May libre siyang EGR blanking plate, saka intake, yung cone type. So ayun, pinakabit natin kay Kuya Bachi, tropa rin natin from JDMU, BCH Performance. Yan guys, sanay yung mga yan mag-build. Kung magpapagawa kayo, doon kayo magpagawa, BMS or anything, basta engine related or car related, kay Kuya Bachi. Tapos pag mga BRD parts sa Thailand, kay KD Tommy. So ayun, nagpakabit tayo ng front mount. Una, pinakabit natin intake. Syempre tontuwa ka dahil yung tunog, kala mo naka-blow off ka na may sumisingaw . So eventually, nung nag-story ako, ang daming tropa nag-message, pagawan ko daw ng box kasi nga may ipunan daw ng dumi. Or yung isa pang consequence, mag-heat soak. So nag-isip ako, nagtanong naman ako sa mga friends, may maggagawa naman ng box. Kaso naisip ko, parang hindi ganong kalinis. Though may malinis na naggagawa, preference ko lang na ayoko nung kumbaga ang dami nangyayari sa engine bay. Kaya after a day, binalik ko rin yung drop-in filter para safe na lang hanggat wala pa akong pambili ng AFE or nung Gredi na intake na may sariling box. So
Ayun, pagkakabit nun, akala ko hindi na siya mag-check engine. So sabi ko, hindi na muna papatono. After 5 days, nag-check engine. Kasi nga, kinabit ko EGR blanking na plate. So, nung nakabit ng EGR blanking plate, nag-check engine. So, naghanap na ako na magtotono. Buti na lang sumagot si Sir Leo ng Speedwork. Sabi niya, tatry niya na i-delete sa laptop. So, ayun, na-delete naman sa laptop before tuning. So, nag-proceed na kami sa tuning. So, ayun, since may mga tropa na rin na nakapagpa-dyno ng Hilux na naka-exhaust sa drop-in filter na Jaos pala yung drop-in filter natin. Nakita ko yung mga baseline nila around 119 to 122. Nung nag-baseline tayo dito sa Hilux natin, 2.4 pala to guys, by the way, hindi to 2.8, 4x2 lang to, na Hilux G. Ang baseline niya is around 133 wheel. So, dun pala makikita mo na may gain talaga yung front mount ng around 8 to 10. So, medyo nabitin lang tayo sa may dulo na nung sinasagad na yung tono. Hindi na siya umandar, parang nag-start siya 174, natapos kami 176. Kasi maraming factors eh. Ang isa sa mga culprit na nakita ko is yung wheel set ko. Kasi hindi siya forge. Ang nakakabit nun yung retro wheels ko. So, possible yun. Possible din na may need linisin. Pero 176 is a good number na. Siguro ina-aim ko lang talaga mag 180. Pero okay na yung 176 guys. Hindi mo naman ma-maximize yun sa Philippine road. So, ayun. Ang noticeable difference kapag nagpa-dyno kayo, nagpatono, kahit wala yung front mount guys, kasi naka-testing na rin ako ng walang front mount sa mga tropa. Naka 18s pa nga eh. Yung eco mode mo, yun yung magiging regular mode mo. Tapos yung regular mode mo, yun yung dati mong power mode. Tapos yung power mode mo, yun, talagang mapapa-atras ka, ganun. So yun yung noticeable difference. So, nagsabi sa akin yan si Papi Ramon, si Tusog. So ayun, natuluyan na nga. Kasi siya nag-check nito nung binili natin dahil nga repossessed unit na low mileage. Siya yung sinama ko para i-check. So ayun nga, sabi niya magpatono ko para daw gumanda lalo. Ma-unlock yung dapat ma-unlock na power. So ayun, kung tatanungin nyo ako kung sulit magpatono, sulit guys, as in ako dati natatakot din ako magpatono kaso nung nakita ko, naayos kasi yung graph ng pagdadrive nyo eh. Katulad nun, nung naka-exhaust lang ako, walang tono, tapos naka-drop in, kapag nasa 120 to 140 na ako, or sabihin na natin safe to say 100 to 140, tinetesting ko yung ganong range. Para siyang nagli-lean, naglo-low RPM siya bigla, tapos ang bagal na umakyat. So, nung after ko magpatono, yung 100 parang yun na 80 mo. May hirapan ka na ngayon i-control na hindi ka sumampa ng mag-overspeed. So, hindi naman recommended mag-overspeed guys. Tinetesting lang natin minsan. So, ayun. Ang dali niya nang sumampa ng 100, hindi ka na mahihirapan mag-control ng throttle mo. Tapos sa less apa ka na. Kaya titipid talaga siya guys. Kasi nga, hindi ka na pipiga eh. Kasi nung una, ang hirap eh. Kailangan nakapindot ka pa sa power mode. Tapos, pigang-piga bago ka makarating ng 100. Ngayon, kahit hindi ka na mag-power mode eh. Ang smooth na ng shifting. So, recommended talaga guys. Kay Sir Leo ako nagpa-tune. Ang rate ko noong December 35.3. Ayun, pa-schedule lang kayo guys kasi ang dami talaga. Ako bago ko na-schedule ilang days kasi sobrang dami talaga nagpapatono kay Sir Leo. Sulit na sulit. So, ano pa bang bago sa Hilux? Ayun, tinatry natin siya swap. Pero, yung swapping price naman natin saka selling price is, kung bilhin nyo, kung hindi. Kasi something came up, kailangan ko lang ng cash. Pero hindi mas siya totally kailangan cash.
Parang nag-enjoy kasi ako dun sa isa nating project. Actually, hindi akin yun, sa wife ko yun. Nag-enjoy ako sa Jimny. Tapos parang gusto ko mag 3-door. Kasi nga, may 5-door na kami. So, may pampamilya na. Parang gusto ko naman, pang sa akin lang. Parang sobrang laki nitong Hilux para pang sa akin. Sakto, magagamit ko yung funds kung mabebenta ko to or masaswap ko. So, ayun. Pero hindi ito katulad ng BRV sa kanong city na ipa-parts out ko ng mabilisan para lang mabenta. Kung may kumuha ng buo. Kung wala. So, sa mga interested, message nyo ako. Ang price natin, 1,599. Para ka lang bumili ng Hilux G na may laman na. Magkano na SRP ng Hilux G ngayon? 1,740. Kung may cash discount, around 1,690, ganun. So, may laman na, naka T37, etc. Pero, kung bilhin nyo, kung hindi, okay lang, gagamitin ko. So, ayun, wala naman ng ibang bago sa Hilux natin. Pagkalabas ng detailing ng Jimny, i-video rin natin yung Jimny. Pagka-park natin later, pakita ko sa inyo yung view ng fender mirror, tapos yung itsura ng front mount, saka yung itsura ng fender mirror. So, ayun lang guys. Update ako later. Guys, ayan. Yun yung sinasabi kong view ng fender mirror. Kita nyo yan. Nakababa siya. Tapos yung tutok niya nandun sa front bumper na blind spot yan. Di mo na makikita yan. Pero dyan makikita mo. Tapos sa gilid, baba ng fender. So, talagang useful siya guys. Hindi siya pang forma lang. Ayan guys. Pakita ko sa inyo. Yan, nakita nyo naman guys. So mamaya pakita ko sa inyo yung tsura ng front mount saka fender mirror sa labas. So ayun guys, may mga tiny updates tayo dito pala sa loob. Nakalimutan ko saka sa labas. Sa loob nagkabit tayo ng Hilux na parang logo para dun sa glove compartment. Tapos nagkabit tayo ng Shopee talaga guys. Dito ako nagbibiro. Shopee na cruise control na na pampagana sa mga Hilux G saka lower variants. Tapos nag-install rin tayo ng Gredy na blue mirror lens. Sabi ko, Gredy talaga to guys kasi galing Thailand. Sabi naman ng iba, talagang yung mga ganon na accessories minsan from Thailand na talaga. So nag-install tayo. Yung cruise control guys, okay, gumagana talaga siya, ang galing. Kasi yung seller, upon description, OEM daw talaga na Toyota, galing daw sa mga surplus. So bumili ko, kompleto guys, may cover, may wiring, tapos yun, gumagana nga siya. Tapos yung side mirror naman na blue lens, yan ang nakakatawa guys, kasi naka JDM na ako. Yung dinidikit, kumbaga sa Honda para siyang spoon na dinidikit lang. So ako naman, hindi na ako nagdagdag ng 3M kasi nga tiwala ako, Japan JDM, hindi malalaglag yan. Putek, nung pagpasok ko ng S-Lex isang beses, biglang may humangin, tumilapon. So yun, nagasgas ng konti yung pinto, pero gatuldok lang na dalawa. So ayun, ang ganda ng view ng blue lens wide So kahit ayoko mag-ready kasi magmumukhang ang dami ko ng brand na nakakabit, nag-ready na ako na blue lens. Kasi yung Gredy guys, hindi siya lens na dinidikit lang. Talaga siya, buong assembly na tatanggalin mo, tapos papalit mo yung Gredy. So okay naman. Hindi ko pa siya nalalagyan ng giyon na pang glass treatment. Okay naman, nagbibiding na siya. Tapos hindi na iipunan ng tubig na watermark. So okay siya, in fairness. Tapos ano pa ba? Yun lang naman sa loob. Tapos ayun pala guys, nagpalit din ako ng busina. Pinera ko na yung Dolce Tre ko. Ewan ko guys kasi maraming nambabash, maraming nagagalit. Bakit daw ganun na yung presyo ng Dolce Tre? Wala na kayong magagawa guys. Yung trad nga, nung na-discount, ang mahal. Umaabot ng 50,000 o 70,000 pa yung brand new. Anong expectin nyo sa Dolce Tre guys? Wala ng production sa Japan. Hindi pa sure kung may papalit na Dolce 4 kasi ang sabi-sabi baka ilipat na sa China ang Mitsubishi na Horn Division.
Kaya yung mga hindi nakabili nung mura pa, hindi naman kasalanan ng mga reseller na meron na magtaas ng presyo. Kasi may demand eh. May bumibili. O magkano namin nabenta yung Dolce 3 ng mga tropa ko? 26,000 used. So, ano lang yan, parang normal na pyesa pag nag-discontinue, mamahal. So, huwag kayong magalit dun sa iba. Kung hindi nyo afford, huwag nyo bilhin, di ba? Kaya yung binibenta ko, hindi akin yun guys, pabenta lang ng tropa yun. Kasi nung nasabi ko nga sa kanya na 26,000 nabentahan ng used, pinapabenta sa akin. So, alam ka naman presyuhan ko ng 30k yung brand new, di ba guys? Eh, di para namang unfair naman yun, eh, tinabi ng tao yun. Actually nga, dapat i-install niya yun sa kanya. Kaso iningganyo ko na benta mo na kasi kung hindi ka naman mahilig talaga sa busina, eh, ayun. So, kung kailangan nyo ng Dolce 3 na brand new, meron tayo. Isa lang yun, guys. So, promise, wala akong hinord nun. Kung alam ko lang na magdi-discontinue, ang dami namin ganun. Pinautang ko pa sa mga tropa. So, ayun. Huwag kayo magalit, guys. Kung hindi nyo kaya, respect the post. Hindi lang sa post ko, sa post din ng iba. So, ayun guys. Pagka-park ko, papakita ko sa itsura ng front mount intercooler, ng fender mirror, tapos yung pinalit nating busina kung saan ko nilocate. Ano siya, yung mura lang, Mitsuba Aero Spiral. Pero actually, yung mga mura rin na Mitsuba, nakikita ko sa Japan, iba na presyo. So, hanggat may kaya nyo pa na mag-hoard na kayo guys. So, ayun guys, update ko kayo. Guys, hindi lang tayo, pakita ko sa inyo. Ito yung, i-ikot ko ng camera. Kasi nangyayaraw lang uso pakit sa wife ko. Sa kanila itong magkapatid eh. Wala na tayong pang-vlog. So, ayun guys, yung cruise control. Nagana yan guys. Kasi off na eh. Kasama pati yung cover na yan. Yung diba? OEM talaga na Toyota guys. 2.5. Tapos ito yung sinasabi nila over sa vlog. Hindi na rin. Kasi laro na anak ko. Ito may tinaling-tinaling mo. So ayun, tapos ito yung blue lens na side mirror. Ayan, wide siya. Ayan, yun. Tapos ito yung fender mirror na sinasabi ko. Kasi pag binili nyo to guys, ito lang yan. Walang screw, walang bracket. So, kailangan nyo magbubutas. May pattern na dito. Kasi binutas yan guys. Yung para matornilyo. So, kita nyo naman, lapat na lapat. Walang uwang na yan. Yung puti-puti na yan, sa detail, sa compound ng wax. So, tapos, yan guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung view. Diba? Sakto yun pag binuksan yung hood. Tapos guys, ito yung front mount intercooler natin, BRD. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Magtatabas talaga kayo kasi hindi ka kasya. So ako nag-ipit na lang ako ng itim na rubber para pag nag-vibrate hindi tutunog kasi nadikit siya minsan eh. Kasi yun na, wala na tayong Dolce 3, nagpalit na tayo ng Aero Spiral. Pinera na natin yung Dolce 3. So ayan guys. Pogi, diba? Ayan guys, yan ang current scope ng Hilux natin. Buksan ko lang yung hood, pakita ko sa inyo pag nasa loob ng hood. So guys, ito na, binuksan ko na yung hood para makita nyo yung front mount ng terminal. Ito guys. Yan. Sorry na pa ito. Kasama niya yung coupler. Tapos ito yung nakabilang side. Ito pa rin siya sabi ko guys, mag-adjust talaga kayo ng konti kasi natama dito. So, naglagay na lang tayo ng extra foam, unit tayo na, extra coupler na manipis. Para kahit bumasta siya, hindi mabubutas to. Kasi wala na to eh. Diretso yan eh. Kaso natama itong bangka. Gusto ko nipis case. So, nagkabit tayo. Yan. Neat naman siya tignan. Tapos dito yung front mount, may bracket siya. So, yun lang naman nagbago sa engine bay natin. So, yun lang.
On the next vlog, pag nandito na yung gym ni kasi nasa detailing pa, pakita ko sa inyo yung gym ni White kung bakit ko binibenta to. Dahil nag-enjoy talaga ako sa gym, hindi ko in-expect. Pero kung hindi mabenta, masaya na ako sa Hilux. So, tingnan natin. Kung may bibili, kung wala, wala. On to the next vlog. Thank you, like and subscribe.